Sir. Thank you very much, sir. Please take your seat. Thank you, Comsec. Okay, Mr. Morales, noong nakarang hearing, if my memory serves me right, correct me if I'm wrong, nabanggit mo si former PDEA Chief, General Santiago, at pinuri mo pa siya. Correct? Yes, Your Honor. Ngunit, meron akong video medyo kung gusto natin palabas na mismo si General Santiago ay kine-question ang iyong integridad. General Santiago, kailan po nakuha itong video na ito at bakit nyo sinabi na his integrity is questionable? Mr. Chairman, Your Honor, magandang tanghali po sa inyong lahat. Medyo, because of my age, medyo hindi na ako as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na to eh. Kaya lang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro PDEA leak. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, wag mo na akong idamay dyan. Yung pala, ini-record niya yung aming conversation which he showed sa vlog. Yung si Cap Nino Barsaga ba yun? Sabi ko, huwag mo ko idamay niya. Nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PDEA. Historical ang problema nito. Ang pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede Mr. Chairman, i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O pagkatapos sinasabi mo, pababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag-appeal ka sa civil service at nakalusot ka, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo akong sisihin na itatago nyo pa kung sino Director General nyo. Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan ngayon, daldalan dito, hindi nyo i-address ang chairman eh. Ha? Huwag nyo akong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PDEA galing NARCOM. Iilan ng taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, minagastan 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PDEA. Para i-organize ang PDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PDEA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing NARCOM, maramihang pulis, nag-issue ng... PC, sir. PC, INP. NARCOM. NARCOM. Pagkatapos, ang nag-issue ang ating presidente, former President Gloria Macapagal Arroyo, na i-recall lahat ng pulis. Alam nyo, natin sa akin, 100 persons. Karamihan, admin. So, ano ginawa ko doon? I grew up as an intelligence officer. How can you operate nationwide with 100 people? Kaya na-recruit dyan sila Romy Enriquez, si Agent Morales. Dahil we doon na 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang PDEA. Di ba binanggit niya doon sa hearing dito? Kasalanan ng PDEA, mahina yung nagre-recruit eh. Nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, na-desisyonan yung kanyang mga cases. Anong nangyari doon? Nag-appeal sa Court of Appeals. Nag-appeal sa Supreme Court. Sinasabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga sa justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin, puro tanga? Base yun sa sinasabi niya.
O pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General Santiago eh. Mga with due respect sa mga lawyers dito, marami abogado eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal, ayan, nandiyan si General Angkan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula tinyente akong hinahawakan ko puro investigation, intelligence? Name the Armed Forces units, Unified Commands. Tingnan nyo kung ano trabaho ko. Kung hindi ako operation intelligence. Until I retire, nag-PDEA ako intelligence. PDEA is intelligence-based. Hindi mo naman kailangan. Sinabi, kinwestiyon pa ni ex-agent Morales, si Derek Carion. Hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya, si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porque hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal ko nag-handle ng cases. Hindi ako perfect one, nagkakamali rin ako, pero hindi po pwedeng i-insultuhin ka nitong mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody, but I'm everything. You may be something, but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo. Humingi kayong permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead, Jigo. You have the floor. Yeah, General Santiago, naging tao niyo ba itong si Morales? Nakasama ko nga yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder yan. Kailan po kayo naging PDEA Chief, General? I was PDEA Chief from 2006 to 2010. During the time of President Jimmy? Gloria Macapagal-Arroyo. All right. You resigned in 2010. No, 2003 from the military service. No, from PDEA, General. Kasi iba na yung administrasyon. Dahil nanalo na si, napalitan na si President so you Gloria. resigned na. Nag-resign na po kayo? Kaya hindi, automatic naman yun. Because I was a political appointee. Courtesy resignation. I had to go. All right. Mr. Morales, kailan pumasok sa PDEA? 2009, Your Honor. So nag-abot po kayo? Yes, General. under my watch. All right. During the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginoong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. Nandun sila, nasa doormat sila eh. Doormat sila eh. As a matter of fact, within the IS, IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na I think nandiyan si Francia, pero above Francia, there's somebody else. Pagkatapos, saka ka lang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit he is all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? You're talking about Morales? Nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he did not follow the chain of command. Yun ba ibig niyo sabihin? Walang chain of command na sinusundan. He's all over. Pagkatapos, tinira pa niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko, meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano po pagkatira sa inyo, General? Yung mga tungkol sa chemicals yan, ipahimkuan. Ang hindi niya alam, yung chemicals na dinestroy na yon, that was taken up during the conference of the command group, conference group, at the behest of the laboratory, the chemist. In-explain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila. So nagkonsulta ako. He's not a member of that group. Who was his immediate superior, General? Si Francia ka mo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan.
So, wala kayong, nung pumasok si Morales sa PIDEA noong 2009, wala kayong, hindi kayo nag-uusap, hindi mo siya kilala? No, I know him. I know him dahil kami yung Mr. Donut Group. Yung Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama po siya. Nandun yung kanyang misis, hindi ko malam kung misis niya yun. Kaibigan namin eh. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang, good afternoon, Senator. Pwede niyo pa sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahenteng ito? Hindi nga, ang nangyari nga noon, dahil in-need kami, alam ko, investigador siya ng pulis eh, galing nga sa NAR Group, may experience. O di sige, nag-apply, dumaan sa process, na-approve. Na-approve, so nandoon siya. Ang pinagtataka ko, binanata niya ako, bandang huli, pinalitan si Gutierrez, pumalit si Gutierrez, binanata na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema na naman si General Kakdak. Lahat kami may problema, siya lang ang tama. Pero magaling eh. Ang akala niya magaling siya, siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Pero General, bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi nyo ba chinek yung kanyang background na na-drop siya sa PNP, na-dismiss siya sa serbisyo, na-suspindi siya, tapos na-drop na naman sa PNP? Ba, hindi ko na kuha yun dahil nag-present siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin, he misrepresented himself. Hindi, Mr. Chairman, if I may. Ngayon lang ako nakarinig, nandito, ang daming military rito, pati si Chairman. Ano, Chairman, ang nangyayari if you are a wall? When are you dropped from roles? After 31 days ba? So, General Angkan? the chairman, Hindi na namin matanda. Pero automatically, pag ikaw nag-leave ka, nag-over ka, binibilang mo yun. Alam mong peligroso ka na, alam mong drop from roles ka, automatic. Hindi na kailangan sabihan ka, alam mong goodbye ka na. alam naman natin yan, sir, na ang kasunod ng drop from roles is discharge from the service. Kung hindi mo maagapan, hindi ka makapag-report. Automatic yan. If you're dropped from roles, ang succeeding is orders yan to be issued is talagang dismissal from the service. Yes, that is the process, Mr. Chairman. That's the process. Yeah. Pero alam mo, pagka lumampas ka, alam mo na automatic, you're dropped from Mr. roles. Chair. Yes, automatic. General, maliwanag na maliwanag dito sa kanyang PDS, nakalagay dito, have you ever been formally charged? Ha? Ang sabi niya, no. Pero, he misrepresented himself to the PIDEA dahil marami siyang kaso. Pangalawa, have you ever been separated from the services in any of the following, ano ito? Malabo na ba ito? Modes of resignation, retirement, dropped from the roles, dismissal, termination, end of term, finished contract, awol, or phased out in the public or private sector? Ang sinagot niya, no. Pero, he was dropped, he was dismissed from the service, from the Philippine National Police. Tinanong kita last hearing if you misrepresented yourself sa PDS mo na sinabit mo sa PIDEA, na you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo, no. Tapos dun sa mga, may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo, no. O pero dito, natanggal ka sa serbisyo, meron ka mga kaso, you misrepresented yourself. O di sinungaling ka. Mr. Chairman, pwede sumagot.
Your Honor, gaya po nung nasabi ko nung... But before we Mr. continue, Chairman. pasensya ka na, Sir Senate President, ilang minutes ka na nakaupo dito. I failed to recognize you. Masyado malalim yung iniisip ko eh. Pasensya ka na. I would like to acknowledge the presence of our Senate President, Senator Mig Zuberi. Sorry, Your Honor. Maraming salamat, Mr. Chairman. I'll give an opening statement after the gentleman answers the queries of Senator. So, Senator Jinggoy, after that answer, we'll yield the floor to that Senate President. Go ahead, Agent Morales. Your Honor, na-comply ko po yung mga requirements. Yung pong binabanggit ni Honorable Senator Jinggoy Estrada, ito po yung may mga pinabago sa akin ang PIDEA HRS nung panahon po na yon. Kasi may mga information po ako doon na hindi ko pa alam kung ano yung status noon. Ngayon, nung bago ako tanggapin ng recruitment committee, na-comply ko po lahat, pati nga po mga clearances eh. Ngayon po, ako po, nire-respeto ko po si Gerald Santiago. Agent Morales, klaruhin lang kita. Kung you misrepresented yourself, sigurado ako, yung mga taga-PDEA people will run after you and will charge you with fraudulent appointment or fraudulent enlistment niya sa armed forces eh. Hahabulin ka talaga kung nag-misrepresent ka. I am sure, hahabulin ka. Your Honor, Mr. Chairman, no recruitment process, na-comply ko po lahat yung kaya nga po ako nagkaroon ng appointment. At ako po ay naging subject po nung background investigation ng PIDEA. Ang ano po niyan, ang PIDEA po, ang tumanggap sa akin. Yung sinasabi po ni Gerald Santiago na sinisisi ko po siya doon sa hindi po. Ako po, personal na ni-recruit ni General Junicio Santiago. Ako po ay naglalakad sa Green Hills. Huminto po yung kotse sa harap ko mismo. Ang sabi niya sa akin, gusto mo magpideya? Sabi ko, sir, qualified po ba ako? Di ba board passer ka? Yes, sir. Oh, may barong ka. Sabi niya sa akin, yes, sir. Punta ka ron kay Wilkins. Alam mo yung Castañeda? Yes, sir. O, punta ka ron. Akala ko pa nga po kung sino po yung Wilkins. Yung pagdating ko nga po ron, yung po pala, yung superintendent ng PIDEA Academy. So, nung araw na yon, hindi na po ako nakauwi. Meron pong gentleman's course po doon na kinakandak. At yung Mr. po... Chair, if I may, the narratives of Mr. Morales is not germane to the question that I've asked. No? What I was asking is that, did you misrepresent yourself when you applied for a position at the PIDEA? Because it is very clear in the PDS that you misrepresented yourself. Despite the Mr. fact. Chairman, Your Honor. Answer directly the question. Wala po akong represent, Your Honor. Kasi po, kinomply ko po yan doon sa PIDEA admin. Kinomply ko po yan. Yan pong mga hindi ko po alam yan na basta kinomply ko po yan. Kaya nga po nila ako tumanggap eh. To continue, Your Honor, Mr. Chairman. No. What did you comply, Mr. Morales? What did you comply? Wala. Dito sa PDS mo, ang sinagot mo at ang tanong sa'yo, have you ever been formally charged? Sinagot mo, no. Pero marami ka namang kaso rito. At inuulit ko, have you been separated from the service in any of the following modes? Resignation, retirement, drop from the rolls? You said, no. Di sinagot mo, no, maliwanag naman. Your Honor, yung nga po sandali lang. Your Honor. Tapos dito sa nakalap natin mga records mo, marami kang mga kaso.
Mr. Chairman, normal po doon sa operatiba ang Oo nga, magkakaso. why did you misrepresent yourself? But dapat Your Honor, wala pong misrepresentation dyan. Dapat sinabi mo, Mr. yes, Chairman. you have been formally charged. Recording in progress. Mr. Chairman, Your Honor, ako'y nag-comply doon sa hinihingi ng PIDEA recruitment recruitment doon. General Santiago, you were PIDEA chief at that time. Kung nalaman nyo po na marami kaso po ito, na he misrepresented himself doon sa pag-apply niya sa PIDEA, will you still accept him? Sino naman ang... kahit sino naman yan, pag alam mo, niloloko ko, ba't mo tatanggapin? Saka, dalawa pa yan, idadagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang kaso, dalawa, administrative, and the other one is criminal. Yung administrative, pwede kang makalusot dyan eh. Yung criminal, pag nakalusot ka dyan, pasasabihin mo, Kwan, nakapending pa, hindi pa nare-resolve, maraming requirement ang criminal prosecution. As a matter of fact, pagka-criminal prosecution, ayan, si Romy hindi pa nakapasa sa baryan. Pinantay ka na. Tapos pagtalo kayo sa akin dito, hindi ako abogado. Oh. Pagka criminal prosecution, kailangan dyan, it is always beneficial. Ang approach natin yan, benefit of the doubt is given to the suspect. Pagkatapos may two-witness rule tayo dyan. As a matter of fact, yung sinasabi, nakinig ako kay... Siyempre, si Congressman Marcoleta, bilib ako dyan, pinapanood ko. Kaya ko nalaman na yung photocopy is secondary evidence. Secondary evidence. Pero babalikan natin yung tanong, kung nasa yung secondary evidence, again, nasaan yan? Yun ang root of contention dito sa hearing na to eh. Nasaan yung original? O pagkatapos, tinatago, ito naman si Maharlika, pinangalanan yung... Siya na nagturo eh. Nasa vlog yan eh. Tinuro niya kung sino source. Nag-volunteer daw na nag-report. Ngayon, kung papakinggan ko lahat at papaniwala kung napapanood ko sa YouTube, eh wala na. Ang gulo-gulo na natin lalo. Hindi mo naman alam kung sino totoo at sino mali ron sa YouTube eh. Marami niya kung magsalita. Eh, meron ko may mga professional na kwan. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan. Ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mo kakalimutan STL. Kilala ka nila personally. Ang STL, ano STL? Alam ko, the small town lottery. Professional storytelling a liar. STL, yun ang sabi sa akin. Kilala ka nila. Okay, Sir, with the indulgence of Senator Jinggoy, I would like to yield the floor to the Senate President because he has a very important thing to do. But Just before that, Senate President, sir, just would like to answer the comment of General Santiago. This is about the rules of the Senate, Section 10, Rule of Evidence. Technical rules of evidence. Kaya kung sinasabi mo, primary man o secondary or whatever evidence yan. Technical rules of evidence applicable to judicial proceedings which do not affect substantive rights need not be observed by the committee. So kaya nga sir, sabihin mo, to be technical about it, hanapin natin yung physical na papel na yan, yung papel na yan. Pero ako tinanggap ko yung soft copy. Soft copy. Tinanggap ko lang dito sa Senado. Because hindi man ito korte talaga. This is investigation in aid of legislation. Thank you, sir. Go ahead, Senate President. Mr. Chairman, hindi nga ako pulis eh. Kaya I'm very happy. Na-educate ako rito. Pwede na akong mag-take number sa mga hearing nyo eh. Pero ang point ko dyan, kaya ako naman na-cite yung celebrated case namin sa Mayon. Nahuli namin yung mga pulis doon sa Jollibee, sa Mayon. Pinailan namin ang kaso yun.
Pagkatapos merong vehicle doon, na-convince kami because based on surveillance, gamit nila raydado, yung dinismiss din nila Magalong eventually. Nandun sa kabila. Sinabihan ako ni Judge Panganiban ng Quezon City RTC, General, talo tayo. I immediately agreed. Dahil yung evidence na ituturo namin, do alam namin kanila, nasa other side of the road. Okay, sir. Thank you. Thank you for that. Senate President, sir, you have the floor. Yes, maraming salamat, Chairman, sa ating mga resource persons today. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ating mga senators present, magandang hapon din. We have been monitoring the committee hearings being conducted by the Committee on Public Order, and very serious accusations have been made. Whether they have merit or not is a whole other matter. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. With due respect, Mr. Morales cites a document which he claims to have seen by virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. Then, the drug test of our president is being brought up, even though it was not, did not appear germane to the subject of the motu proprio investigation done last hearing. Under a court of law, although I respect what this chairperson had just discussed just now before I was recognized, but under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. While legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, it is our opinion that hearings should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Otherwise, the faith of the people in inquiries in aid of legislation may be diminished, especially when it causes reputational damage to other parties. There have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be recanted before the courts later on, and we do not want a repeat of that. While we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation, I caution our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Hindi natin hayaan na magamit ang Senate hearings para sa pamumulitika. Napakahalaga po ang Senate hearings sa pagbuo natin ng mas epektibo na batas para sa bayan. Kaya napakahalaga rin ang maging patas at base sa ebidensya ang ating mga hearings. Kailangan ng ebidensya, hindi pwedeng sabi-sabi lang, at pinapaalala natin ang halaga na mapagkakatiwala ang resources. Walang chismis, walang politika, katotohanan lang. Yun lamang pong reminder ko sa ating mga kasamahan dito dahil syempre, I guess I said, reputational damage is being done when we